Hiningi nila na ipakita niya ang kanyang status window para makita na nila kung ano ang kanyang klase at stat. Mukhang marami ang nanunood sa kanya, kaya nagsisimula na silang humiling ng mas marami pang bagay. Sa ngayon, mayroon na siyang 12,000 live viewers. Hindi sigurado si Jihan kung gusto niyang ipakita ang kanyang status window sa publiko ngayon, pero hindi niya sila maiiwasan dahil sila ay mga regular na manunood. Nagpasya siyang maging tuwiran tungkol dito dahil maraming tao ang nag-uusisa, at pinatay niya ang kanyang mikropono upang makausap sila ng direkta. Sinabi niya sa kanila na ibubunyag niya ang kanyang status window kung maabot ng kanilang channel ang 200,000 subscribers. Mataas na hamon yun dahil mayroon lamang siyang 10,000 ngayon, pero ipinapangako niya sa kanila na gagawin niya yun kapag umabot na siya sa 200,000. Pero pagkatapos para gawing mas kawili-wili ang kasunduan, nagdagdag siya ng isa pang kondisyon dito, para hindi sila masyadong magreklamo. Sinabi niya sa kanila na kung hindi siya makakuha ng unang pwesto sa anumang laro mula ngayon, ibubunyag niya ang kanyang status window sa sandaling matalo siya. Ang kasunduan ay nagkaroon ng inaasahang epekto, at ngayon ay mukhang mas interesado ang lahat sa hamon kaysa dati. Lahat sila ay iniisip na matatapos na ang laro ni Jihan sa sandaling makaharap niya ang isang troll. Sa tamang pagkakataon, ang natitirang 3 manlalaro ay tinawag din. Pagkakita ni Jihan sa kanila, hindi siya makapaniwala sa kanyang malas. Sa lahat ng mga tao na makakasama niya, siya pa ang nakakuha ng 3 pinakamasamang tao na maaari niyang makasama, sabay-sabay pa. Ang una ay ang batang kumikislap na walang awa na winasak ni Jihan hindi matagal na ang nakalipas, at ang pangalawa ay ang mage na ginamit ni Jihan bilang laruan para sa stress relief sa kanyang unang misyon sa depensa. Ang tanging tao sa koponan ito na hindi pa pinatay ni Jihan, sa ngayon, ay ang propesyonal na manlalaro ng football na naging manlalaro, si Diego Masid, ang nangungunang manlalaro ng Argentina bago ang pag-urong ni Jihan. Ngayon, hindi gaanong kaakit-akit si Diego, at mukhang napakamahina siya habang may magulong balbas. Pero bukod pa riyan, may kakaibang nangyayari. Si Shiny ang mandirigma, at si Kim Do-hyuk ang mage habang si Jihan ang support. Ibig sabihin nun, si Diego ang archer. Sa huling buhay ni Jihan, si Diego ay isang mage, kaya may nangyaring kakaiba. Hindi rin masaya si Kim Do-hyuk sa laban na ito. Dahil kay Jihan na nagtanggal sa kanya noong nakaraang pagkakataon, nawala ang kanyang kasanayan at ang kanyang mga gantimpala mula sa nakaraang misyon. Pagkatapos, biglang may nagparehistro ng reward mission na may pangalang Sword King Family 878. Ang misyon ay sirain ang kristal at pigilan si Seon Jihan na makuha ang unang pwesto, at ang gantimpala, katulad ng sa Golden Light, ay isang napakalaking halaga ng pera. Nagsimula ang laro, at agad na umatake si Diego. Sinimulan niyang bugbugin ang mga zombie gamit ang kanyang soccer ball, talagang kahanga-hanga na napapabagsak niya ang bawat zombie mula sa tore gamit ang mga tumpak na tira. Pagkatapos, sinabi niya kay Jihan na bigyan siya ng mas maraming support buffs para makakuha siya ng mas maraming kapangyarihan. Wala pang sapat na stats si Jihan para gumamit ng support skills dati, kaya hindi niya ito sinubukan. Pero ngayon na tumaas na ang kanyang banal na kapangyarihan, baka pwede na niyang subukan itong gamitin ngayon. Nagbibigay siya ng lakas na buff, at iyon din ay nagpapatunay na siya ay dapat na isang support dahil kaya niyang magbigay ng mga buff. Pero lalo lang nitong pinapalito ang kanyang mga tagapanood tungkol sa tunay na klase niya. Pagkatapos, bago siya magsimula ng laban, tinanong niya si Kim Do-hyuk kung handa na siyang maglaro ng maayos sa pagkakataong ito. Ang Golden Light, na patuloy na sinusubukang maging number 1 fanboy ni Jihan, ay interesado kung magkakilala sina Jihan at Kim Do-hyuk. Ngayon, wala nang pagpipilian ang mage, at malamang na kung magpapaarte siya ulit, itatapon na lang siya ni Jihan ulit. Wala nang ibang pagpipilian ang mage kundi maging mabait, at sa puntong iyon, tumalon si Jihan mula sa tore upang direktang labanan ang mga zombie. Ang unang impresyon ni Diego kay Jihan ay baliw ito, at tiyak na sumasang-ayon ang mage sa pagsusuring iyon. Hindi niya gusto si Jihan kahit kaunti, at lalo na ayaw niya ang katotohanang parang tinatrato siya ni Jihan na parang isang alalay. Sawa na ang maid. Kung si Jihan ay gagawa ng kahit anong gusto niya, dapat ay magagawa rin niya ang kahit anong gusto niya, di ba? Si Jihan ay nahulog ng diretso sa hukay ng mga undead na halimaw, na may fireball na naka-charge na sa kanyang kamay at naghihintay na sumabog. Sa kanyang bagong na-unlock na pool ng mana, pati na rin ang kanyang banal na kapangyarihan na tumaas matapos silang magsanib upang lumikha ng puwersa, ang isang maliit na grupo ng mga undead ay wala ng halaga para sa ating MC.
Nagpakawala siya ng ulan ng banal na apoy sa mga zombie na naghihintay sa kanya, pagkatapos habang siya ay bumababa, lumingon siya gamit ang kanyang napakalaking espada at tumama ng diretso sa lupa, naglalabas ng shockwave na napakalaki na pumapatay sa lahat sa loob ng maliit na radius. Kahit si Diego ay halos hindi makapaniwala na ang isang bronze support ay maaaring maging kasing lakas nito, habang si Goldie ay namamangha sa lalaking minsang pinukpok siya ng husto. 2 beses. Ang buong serye ng mga gawaing ito ay live na pinapalabas, at may ilan sa mga manunood na nag-iisip na baka napatay na ni Jihan ang 100 zombies sa isang atake lamang. Susunod ang mga blood zombies na mas malalaki at mas matitibay kaysa sa mga karaniwang kalaban na hinarap ni Jihan. Sugod sila sa kanya, pero bigla silang tumama sa isang hindi nakikitang pader na tila hindi nila mapagdaanan. Iyon ay dahil sinusubukan ni Jihan ang tunay na halaga ng kakayahan sa kontrol ng espasyo-puwersa. Sa tulong nito, nagagawa niyang lumikha ng isang ganap na teritoryo, na isang magarbong paraan ng pagsasabi na maaari niyang limitahan ang galaw ng sinumang malas na makapasok sa teritoryong iyon, at sa ilang pagkakataon, maaari pa niyang kontrolin ang kanilang mga galaw. Karamihan sa mga tao ay hindi alam ang tungkol sa kapangyarihang ito, ngunit pamilyar si Jihan dito. Sa kanyang nakaraang buhay, si Baron, na ang kontrol sa puwersa ay magulo, palaging ginagamit si Jihan bilang kasosyo sa pagsasanay. Paulit-ulit silang nag-eensayo, at dahil dito, madalas na nahaharap si Jihan sa lakas ni Baron at lubos niyang naunawaan ang mga kakayahan nito. Sa ngayon, si Jihan ay isang ganap na nilalang na kayang gumamit ng mana at banal na kapangyarihan ng sabay habang mayroon ding access sa puwersa at martial na kapangyarihan. Sa usaping raw hacks lamang, si Jihan ay higit na nakahihigit sa sinuman sa Bronze League. Sa loob ng wala pang 1 minuto matapos lumapag sa kawon ng mga zombie, napatay na ni Jihan ang mahigit 100 sa kanila. Noong huli siyang may misyon ng depensa, hindi niya natapos ang 1,000 kills na misyon, pero sa pagkakataong ito, sigurado siyang kaya niyang makuha ito. Kailangan lang niyang magmadali ng kaunti, at tiyak na matatapos niya ito. Sa bawat hampas ng kanyang sandata, dosenang zombie ang bumabagsak ng sabay-sabay ng madali, at para sa lahat ng nanunood, ang eksenang ito ay wala ng iba kundi katawa-tawa. Ngayon ay nauunawaan na ng kanyang mga manunood kung bakit siya sobrang kumpiyansa na sinabi niyang patuloy siyang magiging unang pwesto sa bawat laban mula ngayon. Ngayon ang problema ay kung paano siya maabot ang 200,000 subscribers para makita nila ang kanyang status window. Ang iba ay maaari lamang manood at maghintay, at si Jihan ay walang kahirap-hirap na nagdadala sa koponan, ngunit isang tao ang tahimik na kainahinala. Si Dook ay ngumiti ng nakakatakot, at napagtanto ng mga manunood na may mali talaga. Hiningi nila kay Golden Light na lumingon at tingnan ang mage, at agad na nakita ni Goldie kung ano ang nangyayari. Si Dook ay nakatayo sa tabi ng kristal na dapat nilang protektahan, hawak ang isang fireball sa kanyang kamay. Malinaw ang kanyang mga intensyon, at mukhang gagawa siya ng isang bagay na baliw, pero bago niya ito gawin, gusto muna niyang maglaan ng sandali upang kutsain si Jihan na patuloy na lumalaban sa mga zombie. Ngayon na parang ligtas na siya, inilabas niya ang lahat ng galit at pagkabigo na naipon para kay Jihan, nagbato ng mga insulto sa lalaki, at sa huli ay ininsulto rin ang kanyang pamangkin, si Seiya. Pati ang mga zombie ay tumigil sa pakikipaglaban at nagsimulang manginig ng mapagtanto nilang napaka-vlog na ideya nito. Mananatiling tahimik si Jihan habang patuloy na nagbubulgar ng mga insulto at akusasyon si Dook tungkol kay Seiya, na umabot pa sa pag-iisip na may ginawa si Jihan na masama kay Seiya upang maging napakasunudan niya. Ang gantimpalang 55,000 jeep na nagudyok kay Dook na gumawa ng napakabodong bagay ay bunga ng hidwaan ng pamilya ng Sword King na may galit kay Ziyang Jihan. Kung ang mga puntos ay i-convert sa totoong pera, ito ay magiging katumbas ng halos 55 milyong won, at ang nakababaliw na numerong iyon ay sapat na upang bigyan si Kim Dook ng lakas ng loob na gawin ang ginagawa niya ngayon. Nakikita rin ni Jihan ang mga kilos ng mage, at sinasabi ng kanyang kutob na may dalawang dahilan lamang kung bakit ang isang napakaduwag ay biglang kikilos ng ganito. O may tao sa likod niya, o may nag-uudyok sa kanya na gawin ito. Siguro iniisip niya na dahil malayo si Jihan, madali niyang masisira ang kristal at makakatakas ng walang anumang kaparusahan. Talagang wala nang pakialam si Jihan sa anumang insulto laban sa kanya, ngunit ang pagbanggit kay Seiya ay isang hangganan na siguradong hindi niya papayagang malampasan ng sinuman muli. Ang araw na siya ay bumalik sa nakaraan at muling nakilala si Seiya, hindi niya maiwasang maalala ang nakakatakot na bangungot na naging kanyang realidad.
Upang maitago ang peklat na dulot ng isang teroristang insidente ng pamilya ng Sword King, tinakpan niya ng mga bendahe ang kanyang mukha, at nang makita niya ito, malamig at walang buhay na ang kanyang katawan. Noong mga panahong iyon, wala siyang magawa para sa kanya, at tanging makapagluha na lamang habang yakap-yakap ang kanyang walang buhay na katawan. Ngayon na siya'y bumalik na may kapangyarihang baguhin ang hinaharap, nagpasya si Jihan na hindi na niya hahayaang mangyari iyon muli, at napaprotektahan niya si Seiya mula sa sinumang susubok na saktan siya. Mula sa naglalagablab na ki na nagmumula sa kanyang katawan, makikita ng mga manunood na galit si Jihan, at kahit sila ay makakapansin na ang pagbanggit sa kanyang pamilya ay talagang labis na. Gayunpaman, hindi nito binabago ang katotohanan na napakalayo pa rin niya mula sa kristal upang makagawa ng anumang bagay upang pigilan ito. At least yun ang akala nila. Ngayon, sisiguraduhin niyang maalala ng lahat kung ano ang mangyayari kapag pinakialaman mo si Seiya. Sa sandaling nakuha niya ang lakas, may isang bagay na napagtanto niya habang sinusubukang pag-isahin ang tatlong dantian. Nalaman niya na maaari niyang gamitin ang Nameless Divine Art. Ang kanyang martial power ay hindi pa umabot sa level 30, kaya't maaari lamang niyang takutin ito, pero sa ngayon, iyon lang ang kailangan niya. Sa sandaling pinagsama niya ang tatlong kapangyarihan, nakaramdam siya ng sensasyon na katulad ng nang ginamit niya ang Nameless Divine Arts. Ang kailangan lang niyang gawin ay maramdaman ang kuryente mula sa kanyang mga paa, pagkatapos ay ipasa ito sa natitirang bahagi ng kanyang katawan, nararamdaman niyang nagiging kidlat siya. Mula doon, kailangan lang niyang itulak ang sarili mula sa lupa, at makakagalaw siya ng napakabilis, gamit ang teknik na tinatawag na Flashing Sky Thunder Steps, na isang pamamaraan upang basagin ang langit. Napagtanto ng pamilya ng Sword King na gumagalaw si Jihan, at binalaan nila ang mage na magmadali at sirain ang kristal ng mabilis. Bago pa niya masira ang kristal, nagmadali ang ibang mga kasama niya para subukang pigilan siya. Itinulak ni Doyok si Goldie pabalik gamit ang isang fireball bago pa man siya makalapit. Pagkatapos, nag-charge ang mage ng mas malakas na fireball, pero naharang ito ng isang football bago pa man ito makalapit sa kristal. Tinanong ng mage kung ano ang iniisip ni Jego, pero palaging seryoso ang star soccer player sa anumang laro na nilalaro niya, at sa ngayon, pinipigilan niya ang mage na sirain ang laro. Higit pa rito, pinagsalitaan din ni Doyok ang isa sa kanilang mga miyembro ng koponan, at umabot pa sa puntong isinumpa ang kanyang pamilya. Iyan ay isang bagay na hindi maaaring balewalain. Humarap si Doyok para makipagtalo kay Jego, pero huli na para gawin pa ang ibang bagay. Dumating na si Jihan, at mukhang hindi siya masaya sa katotohanang tila marami pang sasabihin ang mage. Wala nang ibang magawa sa sitwasyong ito kundi makipag-usap, kaya nagpasya siyang subukang insultuhan pa si Jihan ng kaunti. Pero pagod na ang ating MC sa pakikinig sa kanyang boses at gumamit ng puwersa para patigilan siya. Orihinal, gusto ni Jihan na pasabugan ang ulo ng lalaki pagbalik niya, pero masyadong madali iyon. Sa halip, gusto niyang magbigay ng kaunting parusa muna bago siya palayain. Bawat manlalaro ay may kanilang sakit na pinapadaan sa isang connector, at kahit napatayin ni Jihan ang mage, ang tanging parusa ay bababa siya ng isang antas. Kaya sa halip, magbibigay si Jihan ng napakalupit na pinsala na mag-iisip ng 2 beses ang mage bago muling manggahas na gawin ang ganitong bagay. Umiti si Doyok sa ginhawa dahil alam niyang wala nang magagawa si Jihan para makapanakit hanggat nakalog-in siya sa kanyang connector. Bukod pa rito, nawala na sa kanya ang lahat ng kanyang mga kasanayan, kaya wala nang matitira pang mawawala kay Doyok. Sa isip niya, ganoon nga hanggang ilagay ni Jihan ang kamay sa balikat ng lalaki at nagsimula siyang makaramdam ng hindi maipaliwanag na sakit. Sumisigaw ang lalaki sa sakit, at sinabi ni Jihan na kalmayan siya dahil nagsisimula pa lang ang lahat para sa kanilang dalawa.